Alam nyo ba na kahit ang SMB hindi alam kung bakit hindi na nagpa-practice si Vic Manuel sa kanila? Sa panahon na kailangan ng SMB ang reinforcement ng mga big man, wala si Manuel. Napansin ng SMB na lagi na lang injured siya at nagkakasakit. Ito na ba ang senyales ng trade ni Vic Manuel? Ito pa, sa palagay ko, parang mas malakas pa ata ang strong group ngayon kumpara sa Gilas natin Pero okay ang dalawang organisasyong to, pareho namang nire-represent ang sariling bansa, kaya ayos lang kahit ganun. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Twitter, Sports Desk Media, baka naman. Syempre, meron na rin tayo sa Facebook, SDM Game Zone. Kahit ba kayo ay nagtataka rin kung bakit nung sa Game 4 lang nila pinalaro si Vic Manuel, kahit ngang SMB hindi alam kung bakit siya ay hindi nag-e-ensayo sa kanila ng halos 2 weeks, lingid po sa inyong kalaman si Manuel ay nagkasakit nung sa kasagsagan ng Game 3 laban sa Ross at sa mga oras na yon halos hindi na mahagilap ng SMB si Manuel nang hindi din niya sinasabi. Kapag patuloy na naging ganito si Manuel, baka may ipamimigay na naman sila at maghahanap ang SMB ng kapalitan ni Manuel, yung hindi injury prone at yung medyo mas bata. Kung di ako nagkakamali, parang 36 na ata si Manuel. Going 37 na nga siguro. Sa edad na yan, injury prone na talaga. At nagsuslow down na. Alam nyo, mas injury prone pa nga si Manuel kumpara kay Arwin na kapalitan niya sa trade. Tapos si Arwin siguro mas magagamit pa ng SMB. Pero kapag healthy si Manuel, sigurado ako na siya yung isa sa mga vital pieces ng SMB ngayon, lalo na kailangan nila ang legit na big man na kayang makapareha ni Abay sa ilalim. Alam nyo, maraming big man itong SMB. Pero bakit si Abay lang binababad ng todo? Biruin nyo, naglalaro na po si Abay ngayon ng almost 41 minutes. Isipin nyo yan Sa totoo lang, kung hindi lang binababad si Abay ng ganun kahabang playing time, tiyak ako natalo pa rin pala ang SMB. Di ba sinabi ko sa inyo dun sa isang vlog na babawi si Abay at siya ang magpapalakas para sa SMB? Parang Abay laban sa buong Meralco ang sukatan ngayon. Ano palang ginagawa ng mga big man dyan? Bakit biglang pati sila nag-slow down? Si Manuel nakakuha ng 8 points last game. Di ba parang may isip mo na si Abay lang ang big man na legit dyan? Kung walang Abay, tingin nyo nasa finals kaya ang SMB ngayon. Tsaka si Coach Gallant, bakit puro na lang si Abay ang pinapaikot? Alam nyo ba na sinabi po ni Raymond Almasa na papagurin daw nila ng todo si Abay para humina siya? Malaking disadvantage po ito para sa SMB dahil ang mga big man po ng Meralco ay skinny. Yung mga big man na matagal mapagod dahil nga skinny type. Si Abay nga sa tansya ko hanggang 35 minutes pagod na yan. Pero dahil kailangan niyang ipilit, no choice. Ngayon dahil wala nang ibang big man na aasahan, si Manuel na lang isa sa mga big man na pwede. Pero yun nga lang injury prone. Duda ako na sa next conference, maghahanap ang SMB ng big man na kapalit ni Manuel na mas bata, mas malakas sa poste at mas matangkad bilang karelibo ni Abay sa ilalim. Tara, next update. Lahat na po ng mga overseas players kinuha na ng strong group at syempre kasama pa po nila si C-Mac. Alam nyo, nasabi ko tuloy na mas malakas pa siguro itong strong group kumpara sa Gilas. Doon lang tayo sa coaching mag-iiba. Kahapon, dinagdag na si David Deponso at ng isang araw naman si Ray Parks. Dahil sa lakas ng lineup na ito, makikita mo na full of firepower sa opensa ang strong ngayon. Ang kaibahan ng strong dati na naglaro sa Dubai, mas nag-focus sila sa big man tapos yung kinuha nila puro pa mababagal at may edad. Ngayon, overseas players ang target, which is ipapaikot na system talaga ni Coach Charles Chu ay full offense. Parang si Kai Soto na nga lang kulang dyan. Para sa akin, mas lumalakas pang strong ngayon. Iba din ang pinapatakbo ng Gilas ni Coach Team. Malakas din naman dahil sa nadagdag na si KQ at Justin Brownlee. Kaso may mga players din silang naisama na parang may edad na rin at mabagal katulad ni Japet. Tapos mabubugbog pa niyan si Abay. Ang coaching talaga ni Coach Team na nagbibigay buhay sa Gilas. Kumpara sa strong group na puro young legs ang isinama nila, tapos nandiyan pa si Justin Baltazar, Kevin Kiambao, tapos may mga malilikot pang guards. Itong si RJ Abarrientos nga hindi basta-basta yung playmaking na ginagawa niya. Di ba former KBL MVP yan? Kabang-abang ang mga magaganap sa labanan ng strong group ngayong July. At sana finally this time makuha na talaga nila ang kampyonato. Exciting to. Panoorin ko talaga to.